So ayan mga kadrama-rama, alam ko pong inaabangan nyo po no, yung next mangyayari po dito sa Abot Kamay na Pangarap, dahil alam naman po natin na sobrang nakaka-tense na nga po no, tsaka nakaka-excite na nga din po talaga yung pinapakita talaga ni Director every episode dito sa Abot Kamay na Pangarap. At alam ko yung iba na babagot na din talaga sa panonood dahil nga po sabi nila pabalik-balik na lang daw. Pero wag lang po tayong mag-alala mga kadrama, dahil darating din po tayo sa point na yun na marireveal din talaga yung lahat-lahat, diba? So alam naman po natin mga kadrama ngayon kung ano talaga yung nangyayari dito kay Doc Carlos no, dahil itong si Doc Carlos nga po ay nagpapanggap nga po talaga siya na may problema siya sa utak or naging pulubi po talaga siya, dahil isang tricks niya po yun sa panlilin lang dito kay kina Lynette at kina RJ, dahil gusto nga po niya talagang makuha itong muli itong si Lynette, diba? Naalala niyo po ba mga kadrama nung time na sinaktan ni Carlos itong si Lynette nung sila lang dalawa doon sa kwarto, di ba? Parang may something parang hindi pa pinapakita talaga ni Doc Carlos yung totoo niyang pakay. Kaya ito din si Annalyn talagang nagulat din kasi itong si Carlos may hawak na cellphone at kausap niya itong si Moira. At ang sabi pa dito ni Carlos ay, wag mo na akong guluhin, Moira. Di ba yung mga ganun ba? At alam naman po talaga natin na itong si Carlos ay mayroon din, nagalit nga din po talaga ito kay Moira at ayaw niya din po talaga ito na makasama pa talaga ni Carlos, di ba? At syempre, ayaw din talaga ni Carlos na magpahawak sa leg dito kay Moira. At alam naman po talaga natin na may kasalanan itong si Moira dito kay Carlos dahil nga po sa binago ni Dax yung statement niya dahil po sa kagagawang po ni Moira. Diba? At alam naman po talaga natin mga kadrama, itong si Annalyn ay narinig talaga niya ang pag-uusap talaga ni Carlos at saka ni Moira. Tapos, itong si Annalyn ay talagang kinuha niya yung cellphone dito kay Carlos pero wala namang naririnig na kausap. Kaya iniisip ni Annalyn na parang, oo nga, parang baliw nga talaga itong si Carlos. Pero sa totoo talaga, hindi po yun. Iba pa rin talaga yung pakiramdam talaga ni Annalyn. Dahil alam naman po talaga natin na malakas talaga yung instinct talaga ni Annalyn. Bilang isang genius, alam niya talaga yung mga pasikot-sikot. Kaya sasabihin niya dito kay Lindo na, Doc, pwede mo ako tulungan na bantayan si Doc Carlos kasi may something Simula nang marinig ko na kausap niya si Moira sa phone, iba talaga ang kutob ko. Parang buhay pa itong si Moira. Diba? Tsaka itong si Carlos, parang kakaiba yung galawan niya, diba? Paano inalaw nila na magkaroon ng cellphone itong si Doc Carlos na alam naman po natin na andito siya sa ospital, nagpapagaling siya, diba? At alam naman po talaga natin na parang kinumpirma siyang pulubi, tapos bakit meron siyang ganung cellphone, diba? Kaya malaki talaga yung katanungan ngayon ni Annalyn, kaya kailangan po talaga nilang tuldukan yung kanyang kutob, dahil wala pong kutob si Annalyn na naramdaman. Lahat po talaga yun ay katotohanan, kahit nga yung kay Justin talagang natuldukan din talaga ni Annalyn yung pag nanakaw niya ng pera dito sa Apex, diba? Yung pagkuha ng cellphone ni Giselle, yan, ni Giselle, tas next itong si Lynette, diba? Yung mga ganun ba? Kaya mga kadrama, alam kong excited din po kayo talaga sa malalaman talaga nila Annalyn tsaka nila RJ, lahat sila. Kaya abang-abang na lang po tayo yung mga kadrama. Huwag po tayong mabagot. So yun lang po mga kadrama. Bye. Thank you for watching.